thank you po sa always po ninyong pagsubaybay po sa programa po natin. Okay, so ayun. Okay, so i-continue po natin yung reaction po natin po sa kanya. Okay, so ito na po. Roman Okay. Catholics, sabi dyan, are Christian. But not all Christians are Roman Catholic. Okay? Catholics kasi merong Totoo po ito. Totoo po ito. Secularly and sa present time po natin ngayon, not all Christians are Roman Catholic. Bakit po? Kasi meron na pong mga squatter na nagdadala ng kanilang pangalang Kristiyano pagkatapos hindi naman po Katoliko. So kasi po for the first 1,000 years po kasi ang sabi po kasi ng kasaysayan, ito po basahin po natin ha. Sabi po kasi ng tinatawag na kasaysayan, babasahin ko po muna para at least magiging malaman po natin kung ano po yung pinapatungkulan po natin or argumento po natin. Ang Young Student Encyclopedia found in Wagner's volume 16, page page 2462. Ito po yung sinabi, Roman Catholic Church, for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. Sa ngayon daw po na panahon. Yan po yung sinasabi po dyan sa standard reference. The word Catholic means universal, and for those first 1,000 years, yung first 1,000 years, so 10th century, all Christians were members of the Catholic Church. So, ibig pong sabihin, kung titingnan po natin yung kasaysayan ay talagang wala pong ibang tatawaging Kristiyano sa first 1,000 years, wala pong iba ang Romano-Katolikong Iglesia. Bakit po? Kasi ito po yung iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo the world the Encyclopedia International Encyclopedia volume 15 page 520 that there are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. So pag sinasabing Christianity or Christian sa first 1,000 years, wala pong ibang pinapatungkulan po ito maliban lamang po sa iisang iglesia. Wala na pong iba. Ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So itong mga Protestante, mga sekta po ito sila. Bakit po? Kasi yun, ang pinakapuno po nila, nag-communicate po ng ni Papa Leo 12. Teka po muna. Yun. Papa Leo 12 kung hindi ako nagkakamali. So nag-communicate po siya, ibig sabihin tinanggal po ito. And then tinanggal po yung ama ng Protestante na si Martin Lutero, ayun, nagtatagpo ng kanyang sariling sekta na tinatawag na the Lutheran Church. And from that time, 15th century, ayun, dumadami na po yung tinatawag na mga sekta. So yung claim po ng pastoy na ito, na sinasabi niya na branches daw po din po sila doon kay Panginoon si Kristo, mali po kasi yun, putol na po sila Hindi na po sila konektado sa main branch ng Christianity na itong Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na siyang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. So yun. So yes, Sir Erwin Nadalia, sir, good evening po. Sir Tijero Lawrence, yes sir, good evening po. Ay Ate Arlene, good evening po sa inyo, at ate. And kay Kuya Luloy, good evening po. Sir, tungod nimo sir, natugkad na ko ang akong pagkakatoliko. Salamat nimo sir. Salamat sa Diyos, Ate Arlene. Itong knowledge po natin ay hindi po ito sa atin, galing po ito sa Diyos na ibinigay po niya sa kanyang iglesia. So kaya nga po nalaman po natin yung katotohanan. Bakit po? Kasi may iglesia po siyang itinatag para malaman po natin yung doktrina na itinuro ng ating Panginoon si Kristo. And thank you po Ate Arlene na yun, nanatili po tayong Katoliko. Maraming salamat po ate. Okay, Sir Nelson Pita, good evening po sa inyo at sa inyo pong buong pamilya. Sir Jopet Sen Amorte, yes sir, good evening po. Na-miss na ako magsimba everyday's devotion for almost 10 years. Tagahapon kaso, you explain naman Sir RG about Novus Ordo. Now, ako lang nalaman. Tama din since God wanna see the truth now. Sunday traditional mass na ako. Ay, yes po sir. And wag niyo lang pong iwanan po yung devotion po natin, yung Santo Rosario. Kasi yan po yung natin ngayon Yan po yung armas po natin ngayon against heresy. Okay, Sir Jerry, good evening po. Shout out from Saudi Arabia. Og sa family daw ni Sir Jerry Talulib from Cavite. Good evening po. And thank you sa pagsubaybay po ninyo sa program po natin. Okay, continue po natin. So yun, binubuko po natin itong pastoy na ito kasi iniintindi po niya ng
sa ibang bagay itong sa reference na binabasa po niya ngayon eh. And kahapon ang kinote po niya is yung ano was Encyclopedia Britannica. So kaya nga binasa po natin yung Encyclopedia Britannica kung yung Christian ba doon hindi hindi lang ba isa lang? Kundi marami po ba? Hindi po. Yung Christian po doon, yung origin po niya, iisa lang po siya. So dumami po yung tinatawag ng mga sekta na tinatawag din po mga Kristiyano pero hindi po connected doon sa iisang Christian church na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, continue po natin. Okay. Ibang branch. Sino yung mga branch doon? Sabi dito sa isang book no na research ko din, there are three branches, major branches here. Sabi niya, number one, Roman Catholicism, number two, Protestantism or Eastern Orthodox and Protestantism. Yan ang tatlo. So, ito po yung sinasabi niya, branches of Christianity, sa atin na po yung panahon po ngayon. Ibig pong sabihin, yung historian, ang pinapatungkulan po niya, refer po ito sa sinasabing religion, pagkatapos ang dami-dami na pong tinatawag na mga sekta-sekta. So, ibig sabihin, secular truth po yung pinipresent po niya, kung ano po yung nakita po niya sa ngayon po na panahon. Pero wala po siyang sinasabi na itong Protestant connected po ito sa First Christian. Hindi po. Hindi po yan nangyari. Mas okay pa po ako doon sa sa Eastern Orthodox Church. Bakit po? Kasi itong Eastern Orthodox Church, meron pa po silang meron pa po silang apostolic succession eh. So, matatawag po silang tinatawag na branch. Bakit po? Kasi yung mga iglesia po nila, yung mga patriarchates po nila, itinatag po ito ng mga apostol. Galing lang, kung sa Bisaya pa, ang nangyari is, ayun, humiwalay po sila sa main branch, itong Roman Catholic Church noong 1054. So, ibig sabihin, putol po sila. Pero kung titignan natin yung succession po nila, may ano po sila, may connection na po sila sa mga apostol. Unlike Protestants, wala po silang connection sa mga apostoles. Bakit po? Kasi ang mga Protestante, yung tatag lang po sila sa panahon ni Martin Lutero. So, hindi po mangyayari yung inaangkin po nila na kami yung totoo. Bakit po? Kasi, again, sulpot lang po sila sa 15th century. Sir Norberto Vergara, yes sir, good evening po sa inyo at sa inyo pang tama po sir, Job chapter 8 verse 8. Sir Jorvin Carion, yes sir, good evening po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Sir Ray Oyanggoren, yes sir, good evening po. Wala ko kasabay sa live replay lang ko tan-aw sa uno diha ko sa Boulevard kay namatyan ko pag umangkon. Ganun po ba sir Ray? No problem po sir. Okay, sige po. Sir Nobody, yes sir, good evening po. Sir Samuel Estiliori, yes sir, good evening po. Sir RJ, magpangita ko kanuna sa imong maanindot nga programa. God bless your family, Sir RJ from Panabo. Likewise po, sir. God bless rin po sa inyo at sa buong pamilya po ninyo. Okay, Sir Samuel Estelio, Sir James, yes sir, good evening po. Ano kaya hamunin mo ng one-on-one debate itong Pastoy? Hindi na makakatagal ito tulad ni Pastoy Abdaw pala. 1-2 knockout. Actually po, Sir James, is wala po akong ako yung magcha-challenge. So dito, sinasagot po natin siya. Then pagkatapos, antayin po natin na siya po yung mag-challenge po sa atin. Kasi ang ginagawa po natin ngayon, sir, is binubuko po natin siya eh. Pinapakita po natin sa mga tao ngayon, sa live po natin, sa mga nanonood po sa atin po ngayon, yung mga kasinungalingan na pinipresent po niya sa kanyang content. So yan po. Sir Nobody, sa Catholic Church may 23 rights. Opo, totoo po yun. Pero ang pinaka-old right po dyan, sir, Sir Nobody, is yung Roman right. Yan po. Okay, Ma'am Josephine Litran, yes sir, yes ma'am, good evening po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Okay ba ang mag-rosary ng Latin o di ba sabta makasala kung maglitok o Aramaic na Our Father? Actually ma'am, wala pong problema in terms of devotion. Pero in terms of mass, bawal po yung vernacular. Okay, okay. In terms of mass, bawal po yung vernacular. In terms of devotion, kahit anong lingwahe pwede po natin gamitin. Okay, so yan po. Sir Loklim sa TV, Sir RJ, bakit ba mahiya ang Katoliko sa pagsabing Katoliko lang ang totoo? Actually, Sir Loklim sa TV, itong title po natin, kinuha po natin ito dito sa pastor na ito kasi sabi niya, mahiya kayo! So yan po yung natin, yung title natin para at least maano po natin yung argumento po niya. At yung mga Katoliko na nanonood po ngayon,
makakuha po ito ng attention po sa kanila. Totoo po ba, Sir RG, ganito yung title po niya? Title lang po yan. Yan po yung statement ng pastoy na ito na sinasabi niya, kayong mga Katoliko, yung mga nag-aangkin na kayo ng totoo, mahiya naman kayo. So, ngayon, nakikita po natin, hindi pa nga natapos natin yung ano niya, siya po yung dapat mahiya kasi binabalahura po niya yung kasaysayan eh. Binabalahura po niya, nag-iintindi po siya ng mga bagay na hindi po hindi po in line sa doon sa binabasa po niya. Kasi yung Christianity po na sinasabi po diyan for the first 1,000 years, refer lang po yan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wala na pong iba. So yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo na branches, refer po yan sa tinatawag na yung branch po na may connection po sa kanya, may connection po sa puno. Yung mga Protestante, meron po bang connection sa Panginoong Jesucristo? Wala po. Wala po silang connection. Putol po yung connection po nila kasi itinatag lang po sila sa panahon po ni Martin Lutero. Yon. Okay, Sir Raymond Montong, yes sir, good evening po. Dapat kasi hindi branches of Christianity, dapat branches of actually parang generalize na lang po ng historian po yan eh. Ito ngayon kasi present time po yung pinapatungkulan po nila. Kasi kina-classify po nila ang bawat religions po ngayon, Islam, kahit na yung Islam merong Sunni, merong Shiites. Yun, parang ganyan yung ginagawa po nila. Pero kung titingnan po natin, itong sinasabing Protestant, hindi po ito. Again, wala po itong koneksyon sa ating Panginoong Jesucristo. Mga erehe po itong mga taong ito eh. Okay, Sir Francisco Solidarios. Yes, sir. Good evening po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Continue po tayo. Kasi major siya dahil medyo yun ang malaki-laking number of members. Roman Catholicism, and then it followed yung Protestantism, and then Eastern Orthodox. So, yun mga katutok, dapat mahiya tayo, kahit saang branches dyan, Roman Catholicism, Eastern Orthodox, or Protestantism, kahit saang branches dyan, na nagsasabi na sila lang ang totoong iglesia at wala nang iba. Sila lang ang totoo, whether you're a Roman Catholic, Eastern Orthodox, or under the Protestant churches. Mahiya kayo kasi sabi ni Kristo, branches, hindi po isang branch. Ikaw pong dapat mahiya. Mr. Sino ba itong pastor na ito? Mahiya ka po sa mga sinasabi po ninyo. Sabi ng Panginoon, my church. Hindi niya sinabi my churches. Yung mga sekta nagtatag ng kanilang mga sariling sekta, yung mga founder nagtatag ng kanilang mga sariling sekta, wala po yung otoridad, wala po yung koneksyon sa Panginoong Jesucristo para magtatag kayo ng sariling sekta. At saka yung sinasabi nyo nagkahapon, yung sinasabi niya na magiging connected lang daw po kasi yun na meron daw paniniwala sa Panginoong Jesucristo. Mali po, biblically speaking. Mali po yun. Bakit po? Kasi magiging may connection po tayo sa Panginoong Jesucristo kung number one, dapat yung mga aral po natin galing pa sa mga apostol. At dapat yung inaaniban po nating relihiyon, dapat may koneksyon sa mga apostol. Itong mga ibang sekta, wala po itong koneksyon eh. Then pagkatapos nag-aangkin na, bahiya kayo kasi pag sinasabi ni Kristo na branches ay kasali na kami dyan, mahiya kayo, kapal-kapal naman ang mga mukha po ninyo. Bakit po kasi? Yun na. Ang Protestante, again, putol po sila. Ibang puno po sila. Bakit po? Bakit po sinasabi ng Panginoon Jesucristo, ako yung puno? Kasi siya po yung origin eh. Kung sino po yung origin, siya po yung tinatawag na puno. So ngayon, yung Protestantismo, sino po bang origin po nito? Ang origin po nito, si Martin Lutero. Siya po yung origin po nito, hindi po si Panginoong Jesucristo. Iglesia ni Cristo ni Manalo, sino po ba ang origin po nito? Ang origin po nito si Manalo. MCGI, sino pa bang origin po nito? Ang origin po nito, si Mr. Soriano. Itong The Kingdom of Jesus Christ, sino pa bang origin po nito? Ang origin po nito, si Kibuloy. Pagkatapos, sasabihin ninyo na may connection po kayo sa puno na si Panginoon Jesucristo. Mali po yun. Ibang puno po kayo. Kahit nagdadala po kayo sa pangalang Kristiyano. So, sa makatwid, kahit nagdadala kayo sa pangalang tinatawag na Kristiyano, pero kung ating iintindihin po yung kasaysayan at iintindihin natin yung nakasulat sa Biblia, mga bugos, fake po kayong mga sekta kayo. Tinatag lang po kayo ng tao, pagkatapos ipinapaangkin po ninyo yung sekta po niya sa Panginoon sa Kristo. Kayo po yung mahiya.
Kakapal naman po ng mga mukha po natin kung sasabihin natin, may connection kami pagkatapos yung sekta yung sulputan sa 15th century, 16th century, 17th century, 18th century, 19th century, 20th century. Kayo po yung kayo po yung dapat mahiya. Sir, Salitang natin po na. Christian branches. Okay? So, proof natin yung external, yung history and internal evidence, which is the Word of God, para klaro at solid yung ating presentation. Now, mga katutok, sabi po sa Bible sa John chapter 15 verse 5, sabi ni Jesucristo mismo, I am the vine, you are the branches. He is talking about branches, many branches, okay? It's plural. And sabi niya dito, he that abideth in me and I in him, the same brings forth much fruit. For without me, you can do nothing. And I'm sure. Okay. So, dito pa lang, kinuot po niya ang St. John chapter 15 verse 5 na sinabi ng Panginoon, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and in him, I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Pag sinasabing much fruit po dyan, galing po yan doon mismo sa ating Panginoong Jesucristo. Kailan po ba namunga ang iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo? Namunga po ito from the 1st century AD, daily po, 3,000. Acts chapter 2, verse 38 to 39. Daily po sila, nagbabautismo po sila, 3,000. Itong mga sulpot na ito, kahit 2, 3, 4 sa isang araw, hindi po sila makakapagbautismo. Mr. Espihon, pumasok lang po kayo. Sir Nelson Pita, good evening po. Ano po tunay pangalan ng Ama ni Jesus? Yun ang tunay na pangalan ng Ama. According sa mga scholars, pinakamadali po nilang mabigkas, yung pinakamalapit na pagbigkas is Yahweh. Okay, ayun, yun ang anong suko kayo mga Muslim kay St. Paul. Mapalpak man ko sa labas, St. Paul na musulti. Sir Jovel Lasea, sir, good evening po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Okay, so proceed po tayo. So dito, ang sinabi ng Panginoon, I am the vine, ye are the branches. Yung ye are the branches, refer po yan sa faithful po niya na kasali po or kaanib po sa loob ng iglesia na kanyang itinatag. Sir Jerry Duya, good evening po. So ibig sabihin, yung sinasabi po dyan na branches, refer po yan doon sa mga mananampalataya sa mga unang mga panahon po noon na ipinadala ng ating Panginoong Jesucristo para po magturo. St. Matthew chapter 28 verse 19 to 20. And kung titingnan po natin yung mga nagturo ng mga apostol, nakapunta po sila sa mga iba't ibang lugar, particularly si St. Peter sa Rome, si San Pablo halos ang whole Roman Empire napuntahan po niya. St. Mark doon sa Alexandria, St. James at iba pa mga apostol namatay doon sa Jerusalem, doon sa Roma at meron pong doon sa Spain, St. James. So ngayon, kung titinan po natin, itong mga sinasabing mga apostol na nagturo ng pananampalataya, ito po yung mga branches ng Panginoong Jesucristo. At hindi po pwede na tatawagin po yung branches kung hindi po ito kaisa sa pananampalataya, united sa pananampalataya. Say Ephesians chapter 4 verse 4 to 5. So dapat kung sasabihin natin kaisa sa pananampalataya, same profession of faith. Hindi po yung magsasabi na magbabasa lang ng Biblia, Kristiyano na po kami. Hindi po. Hindi po. Mr. Espihon, pasok ka po. Then itatakil po natin yung about papacy. Tingnan po natin kung makakatindig po ba kayo concerning sa history ng papacy at kay San Pedro mismo. Pasok po kayo, Mr. Espihon. Nagbigay na po ako ng link. Nakabigay na po ba ako? Sige, tingnan natin. Magbigay po tayo ng link. Okay, Ramon, good evening Mon. At sa Haligan na Fire and Rescue Unit, tawagin ng ating Panginoon Kristo. Hindi po Sir Prince. Yung Papa Jesus, ano po yan Protestant po yan Yung word na Papa Jesus, Protestant word po yan Hindi po yan terminong Katoliko, Sir Prince Nel Oliveros. Okay, so yun. So ngayon, yung sinasabi po dyan na branches, yan po yung mga Christians po noon na nagtatag ng mga sarili po nilang mga dioceses. Ibig pong sabihin, yung mga dioceses na itinatag ni San Pedro sa 1st, 2nd, and 3rd century,
sa panahong yun na doon po kasali po yung mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. And at that time, meron din po silang iba't ibang mga rights, kumbaga, doon sa pagsamba. Yan po yung tinatawag na branches. Hindi po yan kasali ang tinatawag na mga protestante. Hindi po eh. Kasi protestante, sumulpot lang po sila, nagtatag po sila ng kanilang sariling sekta na labas at hindi po konektado sa vine na ating Panginoong Jesucristo. Kasi, syempre, di ba, ang Panginoong Jesucristo nagtatag ng kanyang iglesia. So, syempre, itong iisa lang po yung founder ng iglesia pong ito. Sa kanila, nagtatag din po yung mga nagtatag din po yung mga founders po nila ng kanilang sarili pong mga sekta. Di ba? So, yung pagtatatag po nila, ginagamit po nila raw po yung salita po ng Diyos, yung banal na tinatawag na kasulatan para sasabing totoo po sila. Hindi po. Kahit na kamilyong beses pa nila babasahin po yung nakasulat sa Biblia, hindi po magiging mangyayaring totoo po sila. Bakit po? Kasi alam po natin yung katotohanan na itong mga taong ito, ang mga sektang inaaniban po nito, sulpot eh. Sulpot. Okay, yun, saan po galing ang asawa ni Cain? As far as the Jewish tradition is concerned, is galing din po sa kanyang mga kapatid mismo. Okay, yun, walang patunan, hindi po. Meron po akong tinatawag na mga Protestant scholars na nag-a-affirm. Ito, the bone of St. Peter. Nag-a-affirm, yung investigation po na nag-a-affirm na yung buto na nakita po na doon sa ilalim ng Vatican ay buto talaga ni San Pedro. Ang problema sa inyo, saan ka kumukuha ng mga dokumento? Okay, yun, Sir Valenzuela, Lutaw Rahibaw na mo lagi. Sir Ranilo Delfin Lacuba from Carmen Agusa de Lutaya. Good evening po. Okay, tiningnan ko ng din yung video na yan, Sir, kaya nga po eh. Tinaboy ni Johnny, yes sir, good evening po sa inyo. Yes, Sir Nico Idada, yes sir, good evening po. Dahil ang tumiting ugma, Sir Nico. Okay, so balik po tayo. So, yung sinabi ng Panginoon na you are the branches, refer po yan doon sa kaisa ng pananampalataya. Kaisa sa pananampalataya. Hindi po kasali doon yung outside sa pananampalataya kahit na gumamit po sila sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po yung patunay po natin? Na kahit gumamit at nanampalataya or gumawa sa sinabi ng Panginoong Jesucristo, labas po sila at sinabihan po siya ng Panginoon na hindi ko kayo kilala. Umalis kayong mga makasalanan. Kahit gumamit na po ng salita ng Panginoong Jesucristo. 7:21-23. Marami ang mga tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na masasakop sila sa paghahari ng Diyos. So kaya nga po yung sinasabi ng branches, kasi ang claim po ng pastor na ito, ang claim po niya, yung branches raw po roon, kasali raw po yung mga protestante. Hindi po. Kaya nga po sabi ng Panginoon, hindi ito nangangahulugan na nasasakop sila sa paghahari ng Diyos. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. So sino po ba yung sumusunod sa kalooban? Ito po yung kanyang iglesia, kasi submissive po yung kanyang iglesia sa kanyang ulo eh. Itong sa Panginoong Jesucristo, Ephesians chapter 5 verse 23. Marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghukom, Panginoon, hindi ba't sa ngalan nyo ay nagpahayag kami ng inyong salita? O ito, kasali po ito sila. Pagkatapos, nagpalayas ng masasamang espiritu at gumawa ng maraming himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. So, ibig sabihin, yung branches na sinasabi po dyan, hindi po kasali kahit na yung mga taon nagdadala ng salita ng Panginoong Jesucristo, nagtuturo patungkol sa salita ng tinatawag na Panginoong Diyos, magiging kasali po siya sinasabi pong branches. Yung branches po dyan, may connection po sa mga apostol. Kasi sabi ni San Pablo, kahit nga kami o isang anghel na magtuturo ng mga bagay na hindi namin itinuro or contrary sa aming itinuturo, let him be anathema. Sir Danilo Maghanoy, Sir from Pinyan, Zamboanga del Norte, Sir Manila Villaseran, okay, sino pa? Sir Salvador Morales, yes po, good evening po. Sir Dom Sart Caballes, Sir Luca Lique, good evening po sa inyo. Sir Paternoster, kaya nga po, totoo po yun, sir. Okay, Sir Elson Siton, Ma'am Candy, good evening po sa inyo at sa inyo pong
pamilya. So, yun. Yung branches po dyan, refer po yan doon sa tinatawag na sinasabing may koneksyon sa mga apostol. Tanong, ito nagsasalita na pastor, may koneksyon po ba sa mga apostol? Wala po eh. Wala po silang koneksyon eh. Wala po silang koneksyon. Okay, yun about sa Bible din kaso di ko pwede ask kasi yung sulpot nagsabi na pagan tayo. Pero na-explain mo na yun na about sa Bible din kaso di ko na-gets. Actually, kung sasabihin po natin pagano po sir, number 1 requirement na magiging pagano po tayo, may kinikilala po tayong maraming Diyos. Number 2, pagano po tayo kung sasabihin natin na yung paniniwala at pananampalataya po natin ay hindi po manggagaling sa totoong Diyos. Kasi yung mga pagano po kasi, fake religion po yan, Sir Jofit. Eh. And yan po yung sinasabi sa banal ng kasulatan na mga pagano. So ngayon, kung sasabihin na ng Iglesia Katolika pagano, ano yung patunay po nila? And kahit nga yung Biblia na ginagamit nila na pagpangaral po na galing po sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Eh. So yan po sir. Sir Jerry Duy, Sir Stanley Likilikay, sir, good evening po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Mr. Emmanuel Espihon, pasok po kayo. Para tingnan po natin yung ano ninyo, tingnan po natin yung history po ninyo kasi ang history po ninyo parang copy-paste lang po kayo. Eh. Meron po ako dito. Meron po ako dito at meron pa yung mga history ng kapapahan po namin. And una po nating diskusyonan is yung kung sa San Pedro ba sa tupapabaman ng Roma o hindi. Sir Will Ugok from Liloy, Sambuanga del Norte. Yes, sir. Good evening po. Sir Manuel Tupos. Good evening po sa inyo, sir. At sa inyo pong pamilya. Okay, balik po tayo sa ating pong topic. So, yung branches po dyan, hindi po kasali yung protestante. Kasi wala po silang koneksyon sa mga apostol. Ang Eastern Church, matatawag po silang branch. Bakit po? Kasi meron po silang apostolic succession. Meron po silang apostolic succession. So itong mga sulpot na ito, kung hindi po dumating si Luther, wala po itong mga sulpot na mga sekta pong ito. So yan nga po yung tinatawag ko, ito po yung mga sulpot, mga taong ito. Okay, proceed po tayo. Sure na ang fruit dito, it doesn't talk about the building, it doesn't talk about the numbers of people, it doesn't talk about the money, alright? Because kung yun ang gauge natin para masasabi nila totoo tayong church, nako, disqualified na po si Jesus Christ. Kasi kung pera o building, wala siya, lalong-lalo na sa tao kasi iniwan siya ng more than 5,000 disciples at ang naiwan 12 lang. Okay, alam natin yan sa Bible. So dito, gina-justify ni itong sino ba ito? Gina-justify po niya sa Panginoong Jesucristo daw po noon, maliit lang po sila. Ay opo, kasi yan po yung infant church eh. At at that time, sa panahon na yan pa yung unang pagtatag ng Panginoong Jesucristo. So siyempre, maliit pa po sila. Pero yung sinasabing iniwan ng Panginoon, totoo po yun kasi doon sa krus, 3 na lang yung natira doon eh. Kaya nga po yung truth, hindi po ibig sabihin na marami po tayo or marami pong naniniwala truth na yun, hindi po. Mali po yun. Bakit po kasi doon sa cross, 3 na lang yung natitira po doon. Ang ilan po doon, wala na. Sumibat na. Pero hindi po doon na huminto yung kasaysayan ng iglesyang itinatag ni Kristo. Kung meron pong tinatawag na 5,000 ka mga tao na hindi tumanggap ng Panginoon sa first century, after po niya umakyat doon sa langit yung mga apostol na bautismo at marami po silang na-convert. At sabi ng banal na kasulatan, 3,000 daily. Oh, di ba? 3,000 daily. So ibig sabihin, from infant church, lumalaki po ito ng lumalaki. Yun. So itong sinasabi po nila, yung sulpot na ito ay talagang sinasabing hindi po magiging tama po yung argumento po niya. Libog jud abi pasabton sila kay Bible alone radyod ing dili daw. Kaya nga po eh. Pasok mga sulpot, kaya nga po sir. Sir Jeper Galendez, yes po, good evening po sa inyo. At sa Camiguin, from sa lahat ng mga taga Camiguin, good evening po. Sir Jerry Duya, good evening po. Again, tabangan nato pasabton ba hindi ay mo lagi. BS sir, sa tanan lang share program. Yes po, Sir Ray and Ma'am Shea, good evening po sa inyo. And thank you po sa always po yung pagtulong sa programa po natin. Mr. Espihon, kana pang imo sige reklamo din na may pagmusod ka. Yung mga sinasabi mong mga about issues about papacy, ay opo, totoo po yan. Hindi po kami kagaya po sa inyo, tinatago po yung baho ng mga pastoy po ninyo.
Sa amin hindi open book po yung buhay ng mga Santo Papa po namin. Meron pang mga abusado, mga Santo Papa po noon, pero hindi po ibig sabihin na meron pong mga abusado, meron pong mga weak na mga Santo Papa po noon, hindi po ibig sabihin na hindi na itong iglesia itinatag ng Panginoon. Mali po kayo. Bakit po? Kasi sa 12 na mga apostoles ay meron pong Judas po doon at mismo si San Pedro sinabihan po niya, umalis ka Satanas, pero hindi po ibig sabihin hindi na po sa Santo Papa, hindi po ibig sabihin na hindi na po siya magiging leader ng unang iglesia na itinayo ng Panginoon Kristo. Mali po kayo, Mr. Espihon. Sir Gregory Ulbad, yes sir, good evening po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Kaya, yung Bible gida. Yes, Sir Ramil Ialas, yes, sir, good evening po. Sure gyud nga madugmok ang utok sa mga piling tama mo lagi, sir. Sir Hombre Aranya, yes, sir, good evening po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Sir Raymond Buncales from Bohol, good evening po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Sir John Herman Credo, yes, sir, good evening po. Sir Eugene Amoroso, good evening po sa inyo mga sir at sa inyo pong pamilya. Mama Marilio Abihilina, yes po, good evening po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Nagmagaling na sulpot sunod angkol kaya nga hindi yan papasok eh. So yan po, sa hindi pa po nakapag-follow, i-follow niyo po yung mga page po natin mga sir ha. And pwede po kayo magpadala po diyan ng Facebook stars and also sa atin pong mga tinatawag nating mga channels, i-subscribe nyo rin po yung mga channels po natin. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And yun, sa mga gustong mga Katoliko nandito na gusto po tumulong sa program po natin, pwede po ninyong ipadala ang tulong po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers na nandyan po sa inyong mga screens. Maraming salamat po. Kasi until now, nangangailangan po kami sa tulong at suporta po ninyo. Maraming salamat po. Okay, Sir Abraham Julius Labrador Kagadas, yes sir, good evening po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Kung ka talaga Sir RJ Sulpot, di mo nyo talaga kaya nga po eh. Yan, pinansin mo na po ang tutok kaibigan. Kaya nga po sir eh. Pinansin ko na po ngayon. Sir bro, Richard Hinutan na sabi niya, nagyama-yama yatira. May pariya ko sa inyo. Sir Severino Tanggov from Negros Occidental, La Carlota. Yes po, good evening po. Maraming salamat po Sir Japer. Okay, from New Bataan, Davao de Oro, Sir Ronnie Gamurot. Yes sir, good evening po sa inyo. Sir Bobby Baunilio, kung dili sila mo itong history, dapat nila, hindi po sila mo itong Biblia. Kaya nga po Sir Bobby, totoo po yun. Okay, so balik po tayo sa topic po natin. Hindi yan papasok Sir Jerry. Balik po tayo sa topic po natin. Okay, so dito, parang ginajustify po nila dahil maliit lang ang member ng Panginoon Kristo sa unang siglo. Kagaya din po sa kanila, maliit din po sila. Mali! Bakit po? Kasi, syempre, sa panahon na yon under persecuted pong Panginoon eh. So talagang liliit po sila. Pero hindi po huminto ang kasaysayan ng Iglesia ni Cristo sa 1st century AD. Bakit po? Kasi after 1st century, umabot po sila ng 500,000 Christians. Pagka 2nd century, umabot po sila ng 2 million Christians. So, itong mga sulpot na ito, iwan ko lang kung umabot pa sila ng million. So, ibig pong sabihin, peke po itong sulpot na ito. Diba? Yes, Ma'am Arlene. Si Ate Arlene, good evening, ate. Huwag kang Sir ako kayo luloy, may gabi eh. Maog yapon, nag-antos yapon itong mga kagwapo. Okay, Sir Jarky Boulevard, sulpot mo sulod mo lagi. Okay, yun. Sige, pasok nga kayo, Mr. Espihon. Patunayan nyo po pagkatapos ako po yung magtatanong. Okay, Sir Erga Rodriguez, bro, gikuhit sa imong likod. Ay, dili mo na sila tawag anang manguhit, pero mamatid na sila sa mga sulpot. Ay, nalang, yun, nag-live na padang yatira. Kung tawag anang, kung bugok tanaw ni mo sa kuha, Mr. Sibilya, unsa na lang kahaka. Ay, nalang, sige, proceed po tayo. The fruit here doesn't talk about people. It doesn't talk about material things. It talks about the life-changing we have in the presence of God in our lives. Okay? So yun po ang sinasabing fruit dito. Yung life-changing. Kaya sinabing fruit, resulta, mga katutok. Ano? Ay hindi lang po yan, Mr. Katutok. Hindi lang po yan. Hindi po ako tumututol na yung sinasabi po yung fruit is refer po din sa life-changing. Wala po yung problema. Hindi po ako tututol po dyan. Pero kung sasabihin natin na yan lang, ay mali po kayo. Sir, sino ba yun kanina? Ika po muna. Sir Aris Rabi, shout out po kay
sa mga kasamahan po ni Sir Aris Rabi si Sir Markin Buslon from Ketaw-Taw, Bukidnon. Good evening po sa inyo. Sir Gimi Sinanggote, yes sir, good evening po. Bakit pinagtulungan ng Katoliko ng lahat ng sulpot? Kasi siya po yung totoo po sir eh. Kaya nga po, pinagtutulungan po sila. Pinagtutulungan po nila yung Iglesia Katolika. Okay, ay opo, kasi magiging makaya po ng Panginoong Diyos po namin na magpakamatay. Ibig pong sabihin, Mr. Hinutan, is magagawa po niya maging sakripisyo. Yang sa inyo, kung hindi yan magagawa ng Diyos po ninyo, sipain po niyo yan. Huwag niyo pong itapon niyo po yan kasi hindi po yan, walang silbing Diyos po yan eh. Okay, yun. Sige. Okay, Sir J. Kalipayan. Yes, sir. Good evening po. Sir Raymond Soles. Yes, sir. Good evening po, sir, sa inyo. And Sir Almags, good evening po. Sir Binoy Adolfo, good evening po. Sir Nerjan Mantos, good evening po. Okay. Balik po tayo sa topic po natin. Shout out sa mga sulpot na gamay. Malagay sa atubanga, sana ninyo sila para maakuan ng ma-reaksyonan eh. Okay, so balik po tayo sa argumento ni itong si Mr. Tutok raw po. Sabi po niya, hindi po kasi maliit lang po kami. Ay mali. Bakit po? Kasi first century, 500,000 Christians. Second century, umabot po sila ng 2 million Christians. Then pagka third century, bakit po nagpapalabas ng edict si Constantine, Edict of Milan, kung alam niya na maliit lang yung mga Kristiyano po noon, maliit lang yung number, ay mali po yun eh. Okay, nandyan na po yung link eh. Okay, sige, papasukin po natin sila. Okay, yan po. Yan, i-click lang po yung link. So, yan po yung sinasabing katotohanan. So, kung sasabihin na maliit lang po sila, ay talagang may diferensya po yung argumento po niya. So, yun po ang sinabi ni Jesus Christ. At sabi niya sa 7. Teka po muna. Yun pala yung sinasabing fruits. Hindi lang po yung magiging life-changing. Hindi po ganyan eh. Wala po kong tutol na dapat nasa Panginoong Jesucristo ka, dapat may life-changing kung baga. Ibig sabihin, susunod po tayo sa grasya ng Panginoong Jesucristo. Susunod po tayo sa katuruan ng Panginoong Jesucristo. Pero ang question po dyan, yung katuruan na sinusunod natin, kay Kristo po ba yan o hindi? Kasi sabi ng mga apostol, ang sino man nagtuturo ng mga bagay kontra sa aming itinuturo, yung mga tagapagturo na yan ay mga bulaan. So, yan po yung punto po dyan. Hindi lang po claim po tayo ng claim na dahil po tayo, mabait po tayo, gumagawa po tayo ng mabuti, ay totoo na po tayo. Mali. Mali po yun eh. Mali. Okay, so yung mga mabuting gawa po natin, yan po yung katuwang po sa pananampalataya at grasya na natanggap po natin kasi yan po yung magpe-preserve eh. Yang problema, maganda yung ginagawa po natin, mabuti po yung ginagawa po natin, pagkatapos wala po tayong tinatawag na grasya, magiging useless po yan. Same din po yan sa nangyayari, St. Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Diba? Okay, yun, proceed po tayo. If you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. So there are two issues here na dapat tututukan ng mga branches. Tika po muna. Yung sinasabi ng Panginoon na my words, yung sinasabi bang my words po dyan, refer po ba yan lang sa Biblia? Hindi po eh. Bakit po? Kasi hindi po nagsabi ang Panginoon Jesucristo na ayun, gumawa kayo ng Biblia, magbasa kayo ng Biblia. Hindi po yung sinabi ng Panginoong Jesucristo eh. Ang Panginoong Jesucristo nagsabi, St. Matthew chapter 28, verse 20, yun, turuan nyo sila sa lahat ng itinuro ko sa inyo. So ibig sabihin, yung words ng Panginoong Jesucristo, hindi lang po nakasulat, kung hindi ginagawa po nila by way of action and by way of living. Magisterium. Yan po. Kasi yung late na po yung sinasabing scripture eh. Okay, yun, mag-greet po muna ako. Serious Pating, isa good evening po. Ma'am Rodilyn Torilla, good evening po sa inyo. Pasensya na po ma'am ha. Ang ibang sekta lalo nangaral about bakit kayo ibang sekta lalo nagnangaral about kinainisan. Ay, siyempre ma'am kasi nabubuko po sila ma'am Rodilyn eh sa mga kagaguhan po nila. Sir Kelly Paler, good evening po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Okay, yun, wala na. Okay. Kaya nga po, pinapapasok po natin po sila para at least
nagbabasa pa ako, pagkatapos sasagot pa ako sa mga tanong nila, talagang may diferensya kung parang pinapasunod po tayo sa gusto po nila. Pasok po kayo kung gusto ninyo, kung talagang nasa tama po kayo, dapat, ayun, tindigan nyo po, pumasok po kayo, and yan po yung issue po natin. Di ba? Okay, yun. Sige, proceed po tayo. ng Christianity. Okay? Number one, life. Okay? Life example. And then, words. Salita ng Diyos, ang teaching. Okay? So, this is the internal evidence that Christianity has branches. And it is being supported by the history. Kasi ang sabi ng history, mga katuto, sa Britannica, tinignan ko what is the difference between Christianity and Roman Catholicism. Ang sabi dito, Christianity is an important world religion that stems from the life, teaching, and death of Jesus. Okay? Teka po muna. So, kinukot po niya yung Encyclopedia Britannica online na sinasabi, Christianity is an important world religion that stems from life, teachings, and death of Jesus. So, dyan po sila kumukuha ng basis. So, pagkatapos, nag-aangkin sila na kami, naniniwala kami na sa buhay ng Panginoon, sa kanyang katuruan, naniniwala kami sa kanyang tinatawag na kamatayan. So, therefore, Kristiyano po kami. Secularly, yes. Pero in terms of faith, you are not Christian. Bakit po? Kasi according din po sa Encyclopedia Britannica, ito po ha, at talagang aklat po itong at nagpapasalamat po ko sa mga benefactor po natin kasi nang dahil po sa tulong po ninyo ay nakapag-ano po tayo, nakapag-purchase po tayo ng mga aklat na ito. Okay, dito. Same, Encyclopedia Britannica. Okay, dito Christianity. Kasi yung Christianity po diyan, yung binanggit po diyan ng Encyclopedia Britannica, tumutukoy po siya sa present time. Kaya nga po na sabi Christianity kasi ang common faith ng Kristyanismo, refer po yan sa, ayun, naniniwala po tayo sa buhay, katuruan at kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero kung hihinto lang po tayo dyan, ang mangyayari po ay talagang parang sinusuppress po natin yung tinatawag na katotohanan. Na bakit po? Kasi according din po sa Encyclopedia Britannica, okay, babasahin po natin ha. Okay, Encyclopedia Britannica under sa Christianity. Okay. Dito. Okay, Christianity. Ito na nga hanapin, hindi na makita. Pasensya na po ha. Illumino PQR. Okay, ito. Christianity. Okay, nasa page 898. Ito po sinabi. Okay, the largest of the world religions with more than 1 billion adherents was founded in Judea about 2,000 years ago by Jesus of Nazareth. So ang Christianity raw po, ito daw po isang religion na almost umabot na po ng 1 billion Christians at ito po yung itinatag doon sa Judea na 2,000 years ago na po yung nakalipas by Jesus of Nazareth. Tanong, based din po sa Encyclopedia Britannica, ano po ba yung Christianity na yan? Na ang edad po niya at matrace po yung kasaysayan po niya sa panahon po ng mga apostol. Okay, ito po, Encyclopedia Britannica, volume 15, page, ito sa Roman Catholicism. Okay, babasahin po natin. Article Roman Catholicism. Okay. Babasahin po natin po para po sa inyo, mga kababayan, mga kapatid. Okay. Roman Catholicism. Tingnan natin kasi siyempre mas pinakamabuti yung mas pinakamabuti yung babasahin natin yung mga ebidensya kung baga. Okay, ito po. Roman Catholicism. Basahin po natin yung basahin po natin yung kasaysayan po niya. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure, traces its history to the College of Apostles in the 1st century AD. So yung tinutukoy po dyan ng Christianity for the first 1,000 years, refer po yan sa Christianity na itinatag ng Panginoong Jesucristo at ang Christianity na yan po yung Romano-Katolikong Iglesia. Hindi po yung sinasabi na Christianity, kasali po yung mga ibang sekta. Secularly, yes. Pero in terms of faith, hindi po eh. Kasi yung mga sulpot na nandyan po, ay hindi po nila makonect yung
makonect po yung mga sarili po nila doon sa kasaysayan ng mga apostol. So kaya nga nagtataka po ako, sana dapat basahin niya sana yung whole content ng Encyclopedia Britannica. Bakit po? Kasi yun, hindi po niya magsisinungaling eh. So, kung kino-quote lang po niya ang isang side at hindi po niya ikino-quote yung another information, ay talagang mangyayari po diyan na sigurado magagaya po tayo sa taong ito na hindi po tinuturo po yung tinatawag na tama. Sir Ronald Escalaria, sir, good evening po sa inyo, sir. And thank you po, Sir Rasa, always po ninyong pagtulong at pagsuporta po sa programa po natin. Maraming salamat po. Okay, so yun, di ba? Diyan pa lang, diferensyado na eh. Yung pagko-quote po nila sa history. How much more kung magko-quote po sila sa banal na kasulatan? Patuloy po natin. Ipagpatuloy po natin yung yung argumento po niya. Lahat ng mga naniniwala sa buhay ni Kristo, pagtuturo ni Kristo, sa kamatayan ni Kristo, lalo na yung kanyang resurrection, they are called or they belong to what we call Christianity. Now, Roman Catholicism, in terms of, as I've said earlier, in terms of secular treatment, kumbaga, in terms of yung secular na pagkakakilala po natin, ay opo, totoo po yun kasi naniniwala po sila eh. Pero ang tanong po dyan, yan po ba yung genuine Christianity? Yung mga sinasabi niya, nakasali kami, genuine po ba kayo? Baka fake po kayo. Fake Christian po kayo kasi sa banal na kasulatan, meron po mga fake Christians eh. Naniniwala daw sa Panginoong Jesucristo pero hindi naniniwala sa kanyang iglesia at sa kanyang tinatawag na katuruan. So sabi sa kasaysayan, tama po yung sinabi, Christian is an important world religion that stems for the life, teachings, and death of Jesus. Totoo po yun. Yan po yung basic foundation. Itanong, naniniwala po ba sila sa teaching ng ating Panginoong Jesucristo? Sino po nagturo po sa kanila? Kasi ang katuruan ng Panginoong Jesucristo, paniniwalaan yung mga taong ipinadala po niya para magturo. So ngayon, sino po ba nagpadala nagturo po sa kanila na para magiging merong connection po doon sa tinatawag ng mga apostol? Wala po eh. Wala po eh. So claim lang ng claim, pagkatapos wala naman pong tinatawag na ebidensya. Ay, nalang. Meron pa, Grolian Encyclopedia of Knowledge. Meron pa isa about Christianity. So tama po yun in terms of basic definition, in terms of yung pagtanggap o matatawag ang Kristiyano, pero in terms of essence, substance bilang isang Kristiyano, mga fake po itong mga taong ito eh. Fake. Fake. Kaya nga po, di ba, nagbabasa po tayo ng kasaysayan. Encyclopedia International, Volume 15, page 520. There are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. So yan po yung totoong Kristiyano. Ang labanan po rito ngayon, saan ngayon ang totoong Kristiyano based sa sinasabi ng kasaysayan? At wala pong makapagbigay ng ibang makapagbibigay ng ebidensya maliban lamang po sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Ito mga taong sulpot ito eh, yung sinasabi ko. Okay, continue po natin. is the largest of the three major branches of Christianity. So, may sinabi ang Britannica, external evidence, ang history, that there are three major branches. Ang sabi ni Kristo, I am the vine. Okay? Kaya nga Christian, kasi the root word, the vine word there, Christ. Deception po ito. Actually, deception po ito. Deception. Ma'am Anabilia Mendoza, yes ma'am, good evening po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Sir Angelo T, good evening po. Ma'am Marilio Abihilina, good evening po. Yung sinasabi po niya na major branches daw po ng Christianity, yan daw po yung tinutukoy ng Panginoong Jesucristo. Advericondium po yan. Ano po bang ibig sabihin ng advericondium? Wala po siyang authority na magsasabi na itong sinasabi sa encyclopedia na sinasabing branches, yan po yung tinutukoy na branches ng Panginoon. Hindi po. Bakit po? Kasi sabi ng Panginoon, ang sino mang makinig sa inyo, nakikinig sa akin. Ang hindi nakikinig sa inyo, hindi rin nakikinig sa akin. So, sino ba yung sinabihan po niya? Yung mga apostol. So, ibig sabihin, meron pong ipinadala ang Panginoon para magturo ng Ebanghelyo. At yung, siyempre, si Panginoon Kristo, ang vine po, siya po yung puno eh.
So yung mga branches po niya, yung mga apostol po niya. Yan po yung mga branches po niya. So, ibig sabihin, pag merong nagpapakilalang branch po sila, pagkatapos wala po silang koneksyon sa mga apostol, sulpot po yan. Sulpot! Sulpot na sulpot. So, yung branches na sinasabi sa St. John chapter 15 verse 5, hindi po yan refer sa secular information concerning sa present status ng Christianity sa ngayon na panahon na sinabi dyan sa Encyclopedia Britannica. Hindi po yan eh. Hindi po. Kasi ang Encyclopedia Britannica po kasi nag-iisip po sila hindi sa pag-iisip ni Kristo, kundi nag-iisip po sila sa presenteng nangyari at tinitinan po nila ang origin, ang history ng sinasabing Christianity, yung sinasabi po nila. Kaya nga po, di ba? Sabi sa Encyclopedia Britannica, basahin natin ulit para magiging hindi po tayo nandidin lang po rito. Hindi po tayo kagaya ng hindi po tayo kagaya ng mga sulpot nakabasa na ng branches. Yun. Parang nililink po niya yung term na branches doon sa branches na sinasabi ng Panginoon. Mali. Mali po yun, mali. Ito. Christianity again. Ito po babasahin po natin. Okay, Christianity Okay. Ito, the largest of the world religions with more than 1 billion adherents was founded in Judea. So ibig sabihin, tinutukoy na po niyan nila ito, yung history ng Kristyanismo. Okay? Was founded in Judea about 2,000 years ago by Jesus Christ or Jesus of Nazareth. Was founded almost 2,000 years ago na. Pagkatapos ang The New Book of Knowledge, Volume 15, page 500, Volume 16, page 287, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. So yung Christianity na tinutukoy po dyan, before 1,000 years, iisa lang po. Hindi po kasali ang Protestante. Hindi po. Mali. Mali po yun. Okay, continue po tayo. Okay. Ay nandoon kasi siya ang vine. Tinawag Christians because we are followers of the Lord. We are called Christians. Deception. Itong sinasabi na we are followers of the Lord, deception po ito. Bakit po deception? Magiging followers ka ng Panginoong Kristo, number 1, dapat bautismado ka ng otorisadong nagbautismo o magbautismo na galing na may koneksyon sa mga apostol. Tanong, kaya nga po yung si Mr. Badaw na kadibate po natin last July, ano ba yon? Yung petsa yung debate namin, July 15, kung hindi ako nagkakamali. Hinanapan ko po siya kasi claim po niya na ako, bautismado ako. Gaya doon gaya nila San Pedro, nagbautismo sila. So yung mga binautismo nila, nabilong associated po sila sa totoong iglesia. So, tanong, tama po ba yun? Opo, kasi inutusan po kasi sila ng Panginoon na magbautismo. Yung tinatawag na mga apostol. Ngayon, ito yung nagbautismo po sa inyo. Meron po ba siyang connection doon sa mga taong inutusan na magbautismo? Wala po eh. Wala po eh. Wala. Kaya nga, sulpot na sulpot itong mga sektang ito. Kaya nga sa atin, for example, ako, binautismohan ako ng isang pari. Yung pari, binautismohan ng isang pari din. Yung paring ito, inordinahan ni ganito. Hanggang darating po yan, malilink po yan doon sa mga apostoles. So yan po yung mga branches po ngayon. Dumami na po yung mga branches, kaya nga po Catholic na po yung yung nature ng iglesia itinatag ng Panginoon. Para mangyari po yung sinabi ng Panginoong Kristo na punta kayo sa lahat ng mga bansa, sa buong mundo. So, deception po itong mga ginagawa ng pastoy. Continue po natin. In the book of Acts chapter 11, the followers of Jesus, those who believe in His life, His teaching, His death, His resurrection. Kaya, ang internal... Kapo muna. Yung chapter 11, yung Church of Antioch na unang tinawag ng mga Kristiyano based sa kahisayan, sana nagbasa itong pastor na ito. Dapat binasa po niya kung ano po yung faith ng first century Christian sa Antioch. Kagaya din po ba sa faith po nila? Hindi po eh.
Hindi po kasi yung faith po kasi, for example, ang nagtatagpo kasi ng diocese po doon sa Antioquia ay si Saint Peter. After Saint Peter, inappoint po ni Saint Peter si Saint Evodius bilang bilang obispo sa Antioquia. Pagkamatay po ni Saint Evodius, yun, pumalit si Saint Ignatius of Antioch. Tanong, kinikilala ba nila sa Saint Ignatius of Antioch na one of the leaders and one of the bishops sa panahon po ng mga apostol po noon para ma-invoke nila at magamit po nila ang Acts chapter 11? Hindi po eh. Hindi po. Mr. Rahal, sabi niya, basa ang Malakyas 2:7-8-9, gasalikway nimo sa una ra, yati ra. Basa ka doon ng 3-3, ana. Ay nalang itong mga taong ito, diferensyado ang pag-iisip. Okay, so yun, mali itong argumento ni Pastoy, mali. Ito pa si Madam Madeline Lacaba. Okay, sukol ba daw kong debate pani adari. Sige na pagsigira mong tawag ang panghanggat og mga pangan, pagdito mga pangan, ya pagkahuman di ka mo matubang. Ay nalang Sir Tubig sana, yes sir, good evening po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Okay, yun. Sir Agabri Miguel, good evening po. Sir Ray Piñaranda, good evening po. Dami-dami ng Sir Evans Insan pala ito. Valid bang nagbaptize sa mga tao na Trinitarian form pero pastoy lang nagbaptize? Yan po sir, magiging magiging valid po siya kung same faith po yung ang intention na bautismuhan, yes, magiging valid po siya. Pero hindi po nang dahil na pastoy po yung nagbautismo, kung hindi, ang intention po ng simbang Katolika ang umiiral po doon na insan. Okay, yun. Hindi ko ako para po yung hindi ko alam yung sinasabi ko, yati ra. Ay, nalang Sir Rebel Pulbatura. Good evening po sa inyo sir at sa inyo pong pamilya. Stories mong baga, may pareha ko ninyo nga istorya lang sa inyong pastoy, inyong ituan. Sir Bagulor, good evening po. Okay, proceed po tayo. Evidence, si Jesus Christ mismo nagsabi, you are the branches. So merong branches, hindi lang isa, hindi lang kayo, okay? Maraming branches ang sabi dyan. Branches of Christianity. Thus, all Roman... Mali talaga pastoy. Bakit po? Kasi yung sinasabi kasi na branches na tinutukoy ng Panginoong Jesucristo, yung may connection po sa Kanya. Yung inutusan po niya. Yung binigyan po niya ng sinasabing command na go ye therefore to all nation, make them my disciples, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Yan po yung sinasabing branches kumbaga. Pero yung mga sinasabi ninyo na protestante kayo, mga born agoy, talagang ibang puno po kayo eh. Kasi iba-iba yung mga founders po ninyo eh. Okay. Ay, Agaw Dan. Good evening sa imo, Gaw. Sa imong mga kauban na sa Roma. Good evening po. Sir Neljan Mantos. Yes po, sir. Good evening. Ma'am Elena Balierda. Good evening po. Ma'am Mercedes Maria. Good evening po, ma'am. Okay. Sir Abby Pimentelapla from Inita, Misamis Oriental. Good evening po. And thank you po sa po ninyo ha. Pagsubaybay po ninyo sa program po natin. And sa lahat ng mga Katoliko na nandito, na gusto pong tumulong sa programa po natin, pwede po ninyong ipadala ang tulong po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers na dyan po sa mga screens. And also, pwede nyo po kaming i-message po sa ating pong page kung via remittance po yung pagpadala po ninyo. Kasi until now, nangangailangan pa rin po kami sa tulong at suporta po ninyo. So, yun kanina, meron po nag-ano po sa atin. So, meron na po tayong madagdag sa ating ipapaprint kasi ang dami-dami, mga more or less siguro. Tingnan ko po yung dapat ipaprint po namin ha. Okay, letter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yung encyclicals, 1, 2, 3, 4, mga siguro mga 18 books na not less than 500 po yung sinasabing pages. So hindi ko po yung kaya. So sa sino man pong gusto na tumulong, ayun, pwede po ninyo ipadala tulong po ninyo. Maraming salamat po. Unang papasaroma, Pedro, pero waka kuya pidiha. Malapiyatira. Basi ikaw ang malaparuhan na San Pedro. Pag kayo baga. Na lang.
Kisa day ako ang kuan, kisa day ako ang tuuhan. Sino po bang paniniwalaan ko? Kayo? Kayo na puro lang chismis? Diferensyado. Ephesians chapter 4 verse 11 kita kag pare, wa ba kabalo din na? Hindi mo ba na ano po yung Ephesians chapter 4 verse 11 yung pastor diyan reference mga pari? Mga obispo po yan, episkopos sa Griego. Meron ba kayong obispo? Diferensyado. No. Di pwede na. Okay, bandang alas 6:50 dito, pasok. Ay, sige po, Ma'am Christy and Sir Wendy. Ingat po kayo, Ma'am and Sir. Okay. Yun, kabalong siya namugna ng kaya nga po, totoo po yun. So dito pa lang, diferensyado na siya, diferensyado na yung argumento ni Pastoy. Sa history pa lang na kinuquote po niya, ang ginagawa po niya is, yun, binabasa lang po niya yung gusto po niyang basahin. Pero yung whole picture ng kasaysayan ng Kristyanismo po noon, hindi po niya babasahin po. Bakit po? Kasi ang kasaysayan mismo ang nagsabi na 1st century, 2nd century, 3rd century, nandyan existido po siya yung Kristyanismo at ginawa po itong official religion of Rome noong 381 AD. At iyan po yung hindi matanggap po nila. Ay, Sir Idel, good evening, sir. Kasamahan po natin ito sa LCA. Sa buong pamilya po niyo, Sir Idel. Okay, Sir CJ Dimata, good evening.